Amen. Purihin po ang Panginoon. Amen. Pwede po ba tayong tumayo at may sampa, palakpakan natin ang Panginoon. Yung pinakamainam na papuri, palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Malaya kaming nakalalapit sa iyong harapan. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapala, biyaya na kaloob. Pagkamat hindi kami karapat-dapat, Panginoon. Pero patuloy mo ipinagkakaloob, Panginoon. O Diyos, dalangin namin, Panginoon, ngayong oras na ito sa aming pakikinig ng salita mo, Panginoon. Ang banal mong Espiritu, Panginoon, na siyang kumilos, Panginoon. Sa akin, sa amin na makikinig, Panginoon. Huwag ako magsalita ng saganang akin, Panginoon. Kundi ikaw ang siyang mangusap, Panginoon. Mangusap sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa iyong papuri, sa iyong pagsamba. Sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan muli natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Pwede po bang batiin po natin yung ating mga katabi? Amen. Amen. Hallelujah. Ready na po ba tayo makinig, mga kapatid? Amen. Kung mayroon po kayong mga Bible, makibukas po kayo sa akin sa Roma 5:9. Roma 5:9. Hallelujah. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. Lalong tiyak, maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Hallelujah! Pinagpala po ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang mga salita. Ang lahat ay nagkasala, mga kapatid. Walang matuwid sa harap ng Diyos. Alam natin yan. Ang lahat ay patungo sa kapahamakang walang hanggan. Ngunit salamat, sa kabila ng ating mga pagkakasala, tayo, mga kapatid, ay kinahabagan ng Diyos. Nialay ng Panginoon ng kanyang katawan upang mamatay para sa ating kaligtasan, para tayo magkaroon ng kaligtasan. At ang katawan ng Panginoon, umagos sa katawan ng ating Panginoon ang kanyang dugo. Dugong makapangyarihan, dugong kayang luminis ng pagkakasala ng tao. Mga kapatid, ngayong araw na ito, talakayin natin ang kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoon. Hallelujah. Pwede pong pakitanggal yung echo. Ayun po. Ito po'y may pamagat, ang kapangyarihan ng dugo ni Jesus. Hallelujah. Sabi ko nga, sa araw na ito, talakayin natin kung ano ang kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoon. Una, ang kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoon, ito po ay pangtubos sa ating mga kasalanan. Ang dugo ng Panginoon, ang pinantubos niya sa ating mga kasalanan. Unang Pedro, chapter 1, verse 18 hanggang 19, alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay ng inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya'y tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. Mga kapatid, sa panahon ni Moises, ang pagtubos sa kasalanan ay ginagawa sa pamamagitan ng pag-aalay ng dugo ng mga hayop, tulad ng tupa at mga baka, mga bato-bato. Kung wala tayong pera, bato-bato. Ito po'y panghandog para sa pagkakasala ng tao noong panahon na yon.
Inihahandog sa Diyos ang mga tupa at mga baka. Ang tupa ay inialay sa altar at ang dugo nito ay ibinubuhos, mga kapatid, sa altar bilang handog sa Diyos. Sa pamamagitan ng pag-aalay na ito, ang tao ay napapatawad at naliligtas sa kasalanan. Gayunpaman, mga kapatid, ang mga handog na ito ay hindi sapat upang matubos ang ating mga kasalanan, upang matubos ang kasalanan ng tao ng tuluyan. Ito ay isang anino lamang ng handog na darating, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang dugo ng mga hayop ay nagtatakip lamang, mga kapatid, sa pagkakasala ng tao. Yun po yung kapangyarihan lamang ng dugo ng mga bakang inihahandog nung panahon ni Moises. Dugo ng mga tupa. Ang kapangyarihan lamang po nun ay magtakip sa kasalanan ng tao. Pero hindi lubusang naglilinis at nag-aalis sa kasalanan ng tao. Mga kapatid, ang dugo ng mga hayop ng panahon ni Moises. Ngunit ang dugo ng ating Panginoong Hesus, yan po ay uhugas at maglilinis ng lubusan sa kasalanan ng bawat isa sa atin. Hallelujah! Praise the Lord! Salamat, mayroong Panginoong Hesus na namatay para sa atin. Tumulo ang dugo sa kanyang mga katawan. Sipin ninyo, kapatid, sabi ko nga, nung panahon ni Moises, ang dugo ng mga hayop, pantakip lamang sa kasalanan, ngunit hindi lubusang nag-aalis sa kasalanan ng tao. Ngunit dahil sa ating Panginoong Hesus, salamat, mayroong Panginoong Hesus. Salamat, mayroong amang nahabag sa bawat isa sa atin. Salamat, mayroong anak na nag-alay ng kanyang buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus at ang katawan ng ating Panginoong Hesus. Nung siya'y ibinayubay sa krus, tumulo ang dugo ng ating Panginoong Hesus. At ang dugo na yon ay hindi pangkaraniwang dugo. Yon ay hindi dugo ng tao, mga kapatid. Si Jesus, ang ating Panginoon, ay nagkatawan tao lamang. Ngunit ang Panginoong Hesus, bagamat siya'y nagkatawan tao, ang dugo ng ating Panginoon ay hindi dugo ng isang natural na tao. Dahil walang kapangyarihan ang dugo ng tao. Dahil ang dugo ng tao ay makasalanan. Walang kapangyarihan ang dugo ng tao para malinis ang ating mga pagkakasala. Salamat na lamang mayroon tayong Panginoong Hesus, anak ng Diyos na nagkatawang tao. At yon ang luminis sa ating mga pagkakasala. Hallelujah! Praise the Lord! Nung Semana Santa, napunta po kami, nagbakasyon kami sa Pampanga ng buong pamilya. Nakakita kami ng mga nagpipinitensya. Doon pala sentro ng mga nagpipinitensya. Tumutulo yung kanilang dugo. At habang nakikita ko yun, nahahabag ako sa kanila. Unang-una, hindi na nila dapat gawin ang mga bagay na yun dahil ginawa na yun ng Panginoon. At nakikita ko tumutulo ang kanilang dugo. Iniisip ko, yung dugo na yon, hindi naman yon ang mag-aalis sa kasalanan nila. Amen? Hindi yon. Sabi nung apo ko maliit, may katabi siya, habang dumadaan yung nagpipinitensya. Sabi nung apo ko maliit doon sa babae, anong ginagawa nila? Nag-aalis sila ng kasalanan. Hindi naman totoo yan. Sabi ni Oli, hindi naman totoo yan. Hindi totoo yan. So alam ni Oli na si Jesus ang nag-aalis ng kasalanan. Sabi nung babae, ano ba mabata ito? Ang lalalim naman ng tanong. Sa totoo lang, hindi malalim yung tanong ng bata eh. Ang dami niya daw tanong. Hindi masagot ng babae. Kita ninyo, ang tao gumagawa sa mundong ito, ngunit hindi alam kung ano yung kanilang ginagawa. Mga kapatid, sa totoo lang, hindi naman nila dapat gawin ang bagay na yon dahil ginawa na yon lahat ng ating Panginoon. Tama po ba? Salamat po, mayroong dugo
na tumulo sa katawan ng ating Panginoon. At ang dugo na yon ang luminis sa pagkakasala ng bawat isa sa atin. Sino po dito ang makasalanan, mga kapatid? Pero nilinis na tayo ng dugo ng Panginoon. Hallelujah! At ang dugo ng Panginoon ay hindi lamang ipinantakip. No, hindi lamang ipinantakip sa ating mga pagkakasala. Ang dugo ng ating Panginoon ang humugas, ang nag-alis sa ating mga pagkakasala. Yung dugo ng kordero, alam nyo ba, literal, may nagkwento sa akin. Nagtatrabaho siya sa Saudi. Ano siya, mekaniko. No, mekaniko. So, mekaniko po siya sa Saudi. Tapos alam nyo po ba, pag yun daw mga grasa, pag meron daw silang grasa sa kanilang mga kamay at hindi matanggal ng sabon, naghahanap sila ng dugo ng tupa. Kwento lang sa akin yun, ha? Kwento lang sa akin. Naghahanap daw sila ng dugo ng tupa at yun yung parang pinansasabon nila at nawawala yung grasa sa kanilang mga kamay. Mga kapatid, yun ay kwento lang sa akin. Pero ang sigurado ako, yung dugo ng Panginoon nag-aalis hindi lang ng grasa sa ating mga kamay, kundi ng maruming kasalanan na lumalagay sa katawan, sa buhay ng bawat isa sa atin. Nilinis na tayo ng ating Panginoon. Salamat, mayroong Panginoong Hesus na nag-alay ng kanyang buhay at ang dugo niya tumulo sa krus ng Kalbaryo. At ang dugo na ito ang naglinis sa ating mga pagkakasala. Praise the Lord. Hallelujah. Yan po ang kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Malinis na tayo, mga kapatid. Nian nyo daw ng kasalanan, wala na. Wala nang dungis. Yan ang kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoon. Mga kapatid, kung tayo po ay pinatawad na ng ating Panginoong Hesus, nilinis na ng dugo ng ating Panginoon, hayaan nating makita ng tao yung kapangyarihan ng dugo sa bawat mananampalataya ng ating Panginoong Hesus. Kung nilinis na tayo ng dugo ng ating Panginoon, mga kapatid, wag na nating hayaan na yung nilinis ay muling madumihan ng pagkakasala. Be holy, sabi ng Panginoon, be holy for I am holy. Magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Panatiliin natin ang ating mga buhay na malinis sa harapan ng Panginoon dahil ang pinambayad sa atin, hindi ginto at hindi pilak. Hindi ang mga bagay na nasisira sa daigdig na ito. Ang pinambayad ng ating Panginoon sa ating mga pagkakasala ay yung kanyang dugong napakahalaga na sabi ko kanina, hindi dugo ng tao, kundi isang espesyal na dugo at ang dugo na ito, ang sabi nga, siyang luminis sa mga kasalanan ng bawat isa sa atin. Mga kapatid, panatiliin nating malinis yung nilinis na ng Diyos. Nilinis na po ba tayo ng Diyos? Panatiliin nating malinis. Panatiliin nating malinis sa harapan ng ating Panginoon. Makita ang kapangyarihan ng dugo ni Kristo sa buhay ng bawat isa sa atin. Pangalawa, malapit na po tayong matapos. Ang kapangyarihan ng dugo ni Jesus, siya o ang dugo na ito ay may kapangyarihang magpagaling sa ating mga karamdaman. Hallelujah. Sino dito ang may mga karamdaman? Taas ang kamay. Hallelujah. Unang Pedro, chapter 2, verse 24. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. Ito, mga kapatid, ay nagsasabi na ang sugat ni Jesus na ang mga sugat ni Jesus na tinamo niya sa krus
ay nagbibigay ng kagalingan sa ating mga karamdaman. Ito ay isang paalala na ang dugo ni Jesus ay may kapangyarihang magpagaling ng ating pisikal na karamdaman at mayroon siyang kapangyarihang pagalingin ang ating mga espiritual na karamdaman. Hallelujah! Mga kapatid, yung kagalingang pisikal, kayang tugunan ng doktor, ng gamot. Bili ka sa butika, inumin mo at gagaling ka. Pwede yun. Pwede nating makamit yung kagalingan sa pamamagitan ng mga doktor. Pero yung kagalingan ng ating mga espiritual na buhay, hindi kayang tugunan ng mga doktor. Meron bang doktor na nagpakadulubhasa para magpagaling sa karamdamang espiritual ng tao? Wala. Dahil walang taong pwedeng maggamot o gumamot sa karamdamang espiritual ng tao. Ang tanong, marami bang tao ang may sakit espiritual? Marami. At dati tayong may sakit espiritual, salamat na lamang pinagaling tayo ng ating Panginoong Hesus. Sabi ko nga, ang pisikal na katawan kayang pagalingin ng doktor, ngunit hindi kayang pagalingin ng doktor ang ating mga espiritual na may nakaramdaman. Ang espiritual na karamdaman ng tao, tanging si Jesus lamang ang makapagpapagaling. At yan ay kasamang binayaran ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Pinagaling na tayo sa ating mga espiritual na nakaramdaman. Hallelujah! Malaya na tayo. Praise the Lord! Ang dugo ng ating Panginoon kaya magpagaling pisikal. Pero pagagalingin rin din niya, mas concern ang Panginoon sa ating karamdamang espiritual. Concern ba ang Diyos sa pisikal nating katawan? Amen. Pero mas concern ng Diyos sa espiritual nating katawan. Meron akong kaibigan, may sakit siya. Yung nangyari sa kanya, nasa ibang bansa siya. Yung nangyari sa kanya, hindi niya matanggap. Kidney failure. Very active siya. Pero noon, naririnig na niya ang salita ng Panginoon. Sabi nga niya, tinanggap na niya si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Isang araw, nabulag. Nabulag. Sinabayan pa ng pagkasira ng bato. Tapos, tumawag siya sa akin nung Huwebes Santo. Sabi niya sa akin, aray, hindi ko maintindihan itong nararanasan ko eh. Malapit na ako. Sabi niya sa akin, malapit na ako. Sabi niya sa akin, pare, gusto ko ng totoong usapan. Real talk. Kasi pinalalakas ko yung loob niya. Gagaling ka, kaya kang pagalingin ng Panginoon. At yun naman ang totoo. Pag niloob ng Panginoon, gumaling yung pisikal nating katawan, gagaling. Madalas ko siyang pinalalakas yung kanyang loob. Gagaling ka, gagaling ka. Mag-pray tayo. At may kapangyarihan sa panalangin. Gagaling ka, gagaling ka. Pero yung realidad, hindi siya gumagaling. Ang sabi niya sa akin, are, mukhang nalalapit na ako. Gusto ko ng real talk. Gusto ko ng totoo, pare. Sabi niya sa akin, gusto mo man ng totoo. Kakumisan o kadalasan pinahintulot ng Panginoon na magkaroon tayo ng karamdamang pisikal para pagalingin yung ating espiritual na katawan.
Sabi ko sa kanya, hindi concern ng Panginoon yung katawan mo. Baka mamaya, kung pagalingin ka niya, bumalik ka sa dati mong buhay. Ngayon, kako, tingnan mo, nang nawala ang paningin mo, aninag na lang, at nasa ganyang kalagayan, anong interest mo ngayon? Sabi niya, oo nga. Nung malakas ang katawan ko, ang iniisip ko, magtrabaho, at hindi masama yun. Wala akong panahon sa Panginoon. Ang sabi niya, pero nang magkaganito ako, sabi niya, nang magkaganito ako, naalala ko mayroong Diyos. Sabi ko sa kanya, hindi concern kasi ng Panginoon yung kagalingan mo lamang, pisikal. Pagalingin ka niya pisikal, kung mapupunta naman sa apoy ng impyerno ang iyong katawan, mapapahamak. Hindi yun ang gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, kako pare, pagalingin ng Panginoon ang lubusan ang espiritual mong buhay. Hallelujah! Sabi niya sa akin, para ilagay mo ako doon sa GC ng Bible study. Sasama na ako! Pero nakikinig siya lagi. Ewan ko nakikinig siya ngayon. Yan ang concern ni Lord. Hindi lamang kagalingang pisikal. Gagaling tayo, pisikal. Pero mamamatay rin tayo. Sabi mo sa katabi mo, mamamatay ka rin. Mamamatay tayo. Amen? Pero yung ating espiritu, ang ating kaluluwa, kapag tinanggap natin si Kristo, nilinis tayo ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, magaling na, pinagaling na ng ating Panginoon at mananatiling buhay. At ang maganda doon, anumang oras kunin ng Panginoon ang ating buhay. Itong katawang ito na concern natin gumaling, ito'y mabubulok, pero yung kaluluwa at espiritu, siyang mananatili at haharap sa Panginoon. At ang maganda doon, pinalaya na tayo ng Panginoon. Tinubos na tayo ng dugo ni Kristo sa harapan ng Panginoon. Ano ang sasabihin ng Diyos? Guilty or not guilty? Sa tao, guilty, pero sa Panginoon, not guilty. Bakit? Ang nakikita ng Panginoon Diyos, ang dugo ng kanyang anak na si Jesus, na siyang patuloy na luminis sa ating mga pagkakasala. Hallelujah! Hindi lamang nagtakip, kundi tuluyang naglinis sa ating mga kasalanan. Kaya anumang oras kunin ng Panginoon ang ating buhay, mayroon tayong buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon. Hindi po ba tayo natutuwa? Yan ang kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoon. At naganap po yan nang maipako ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah! Praise God! Sino dito magaling na? Spiritual. Hallelujah! Concern ng Panginoon, kagalingan ng ating mga spiritual na buhay. Mga kapatid, ipakita ng bawat isa sa atin na tayo nga ay magaling na spiritual. Sino dito uli? Pinagaling na ng Panginoon spiritual. Malaya na sa pagkakasala. Amen? Pinalaya ni Jesus. Di mo ba? Biniyag ng dyablo, pinalaya ni Jesus. Paano tayong pinalaya ni Jesus? Sa pamamagitan ng kanyang mga dugo. Biniyag ng dyablo, pinalaya ni Jesus. Biniyag ng dyablo, pinalaya ni Jesus. Umawit ng haleluya, pinalaya ni Jesus. Mga kapatid, pinalaya na tayo ng Panginoon. At lahat ng pinalaya at nilinis ng dugo ng ating Panginoon, makita nawa sa ating buhay na tayo ay lubusang pinalaya na at nilinis na ng dugo ng ating Panginoon. Paano ba tayo
nalinis sa ating mga pagkakasala. Dahil sa dugo, Pastor Romel, yes, dahil sa dugo. Dahil sa kapatawarang ibinigay ng Panginoon. Amen? Ngayon, sabi ko nga, ipakita natin, tayo, nalilinis, pinatawad sa ating mga pagkakasala sa pamamagitan ng dugo. Mga kapatid, ipakita rin natin sa tao yung dugo na yon, yung kapangyarihan ng dugo na yon, tumatakbo sa bawat mananampalataya, umiiral sa bawat mananampalataya, sa panong paraan, magpatawad tayo sa mga nagkasala sa atin. Ano daw? Magpatawad tayo sa mga nagkasala sa atin. Yan ang kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Hindi lamang tayo pinatawad sa ating mga kasalanan, tayong mga pinatawad, ganun din naman, kung may nagkasala sa atin, kailangan magpatawad tayo sa mga taong nagkasala sa atin. At doon tumatakbo ang kapangyarihan ng dugo ng pagpapatawad ng ating Panginoon. Na matutunan ng mga mananampalataya, kaya nating magpatawad anuman ang ginawa ng tao sa atin, kaya nating magpatawad. Kapatid, saga ng atin, hindi natin kaya, pero kaya ng Diyos. Kaya ng Diyos! Hallelujah! Alam niyo ba, ang sarap magpatawad? Ang kapatid, napakasarap magpatawad. Hallelujah! Thank you, Lord. Ang bigat-bigat pag meron tayong dala-dala sa puso natin. Ang hindi pagpapatawad ay kasalanan. Kaya sabi ng Panginoon, kung ibig niyong patawarin kayo, magpatawad din naman kayo. Alam niyo ba, ang hirap-hirap magpatawad kung wala si Jesus sa buhay natin. Salamat sa dugo. Minsan, may isang pastor na lumait sa akin. Pastor. Bata akong pastor nun. Hindi pa Romel Tanda ang tawag sa akin. Romel Bata pa nun. Batang pastor. Inutusan ako ng Pastor John, pumunta ka sa isang gawain. Hindi naman ako talaga tagapagsalita doon siya. May sakit siya noon. Pumunta ako. Pagkatapos ko magsalita, nilait ako ng pastor. Hallelujah, praise God. Nilait ako. Habang ako'y naroon, para akong binubuhusan ng malamig na tubig. Dahil pinagalitan niya ang congregation niya at ako. Ang sabi niya ganito, ang sinabi lang naman ng pastor na ito ay ordinaryong manifestation ng Holy Spirit. Sakit. Sabi ko, meron bang ordinaryong manifestation ng Holy Spirit? Bawat ginagawa ng Holy Spirit, espesyal yun. Pero, nilait niya ako noon. Nilait niya ako. Pero laki ng binigay niya, love gift. Ang laki ng binigay na love gift. Kaya lang hindi matatawaran ng love gift yung ginawa niya sa akin. Hindi pa siya masiyahan. Kada magkikita kami sa gawain, pinatatamaan niya ako. Pati ang pagkawala ko ng pustiso, kasi may pustiso ako, ayoko isuot. Baka mamaya habang nagsasalita ako dito, tumalsik. Nilait niya ako. At tuwing magkikita kami, nandun na ang Holy Spirit. Pinangungunahan ako, handa mo ang sarili mo, lalaitin ka na naman. Minalait ako. Alam niyo ba, naramdaman ko poot. Poot sa taong yon. Hindi na ako masaya.
Ayoko nang pumunta sa mga gawain, hindi na ako masaya. Puot. Pero sabi ko, Lord, gusto kong mawala sa pagkaaliping ito. Galit na ang nararamdaman ko sa Kanya. Isang araw, nagkaroon uli ng gawain ng mga pastor. At sabi ng Diyos sa akin, Romel, bigyan mo siya. Bigyan mo siya. I-bless mo siya. Lord, bibigyan ko siya. Sa'yo na lang. Ihandog ko na lang sa'yo. Sabi ng Diyos, ibigay mo sa Kanya. Bigay mo sa Kanya. Sabi ko, sige Panginoon, kapag nakita ko siya sa pintuan kako, ibibigay ko. Ibig sabihin, galing sa'yo yun, iuutos mo. Pagtingin ko, wala. Uy! Hindi. So, sinabi ng pastor na tagapagsalita, tayo na yung magbibigay sa ating Panginoon. Paglingon kong gano'n, nandoon! So, hinugot ko at pumunta ako sa Kanya at sinabi ko, pinabibigay po ito sa inyo ng ating Panginoon. Yun lang po ang sinabi ko. Alam niyo po ba, pagkatapos kong gawin yon, may hinugot ang Diyos sa puso ko. Hindi na ako nakakaramdam ng puot. Sabi ko, yung pala. Alam niyo mga kapatid, madaling magsabing pinatawad na kita. Kailangan yung ating pagpapatawad, ipakita natin sa ating mga gawa. Tinuruan ako ng Panginoon nung oras na yon. Concern ng Panginoon, yung aking nararamdaman. Baka mamaya, siya nakakatulog, ako hindi na nakakatulog, hindi na ako masaya. Gusto sabi ni Lord, bigyan mo. I-bless mo siya. At pagkatapos nun, mga kapatid, mayroong tinanggal ang Diyos sa puso ko. Hindi na ako nagagalit sa Kanya. Hindi na ako napopuot sa Kanya. Alam nyo ba, best friend na kami. Best friend na kami. Pagka nagkaroon ng meeting at nataon dun sa Valenzuela, nung una siyang dumalo doon, sabi niya, nung natikman niya yung asado ni Belia, wow, Pastor Romel, ang sarap nito. Saan niyo in-order to? Ginawa po ni Mrs. Pa-order. Sabi ko, Belia, bigyan mo pa si Pastor. Alam niyo ba, tuwan-tuwa yung pastor? Umuwi siya, may dala-dala pa siyang asado. At yun ay pagpapakita ng love. Love! Ang tanong, alam ba ni Belia yon? Oo, kanino ako ihinga? Siyempre ito sa asawa ko. Pero tingnan ninyo, ano yung binigay? Asado. Alam niyo po ba, kahit kailan kami magkita, hindi niya makalimutan yung asado. Kasi ang nagpasarap doon ay yung pusong nagpapatawad sa taong nagkasala. Hallelujah! Praise the Lord, mga kapatid! Palayain natin ang ating sarili, mga kapatid. Amen! Hindi nawawala ang mga pagkakataon para tayo masaktan. Laging nariyan yan. Ang mahalaga, kahit nasaktan tayo, anuman, ganuman kasakit ang ating naramdaman, mayroon tayong pusong nagpapatawad dahil tayo ay pinatawad at tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Hallelujah! Pakita natin sa ating mga buhay na tayo ay mga tinubos ng dugo, nilinis ng dugo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagpapatawad din naman sa mga taong nagkasala sa atin. Amen? Amen. Panguli, tapos na po tayo.
Ang dugo ni Jesus ay may kapangyarihang, hindi po pala ito. Panguli, ang dugo ni Jesus, ang kanyang kapangyarihan, victory over sins. Victory over sin. Tagumpay, laban sa kasalanan. Hallelujah. Praise the Lord. Di po ba? Yan ang kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoon. Ang sabi ng Pahayag, chapter 12, 11b, nagtagumpay ang mga ito laban sa dyablo sa pamagitan ng dugo ng kordero at sa pamagitan ng kanilang pagpapatotoo sa salita ng Diyos. Mga kapatid, ang dugo ni Jesus ay nagbibigay ng tagumpay sa ating mga kasalanan at nagbibigay sa atin ng lakas, kapangyarihan sa panahon ng pagsubok at paghihirap sa daigdig na ito. Sino dito hindi na nagkakasala? Nagkakasala tayo. Nagkakasala pa rin naman. Pero mga kapatid, lagi natin tandaan, ang dugo ng Panginoong Hesus, pinagtagumpay tayo sa kasalanan. Amen? Hindi na tayo namumuhay sa kasalanan. Yan ang pagpapakita na tayo'y pinagtagumpay ng Panginoon sa kasalanan. Hindi ka na nasisiyahan sa kasalanan. Nakagawa ka ng pagkakasala, nakagawa ka ng pagkakamali, naroon agad yung pusong nagbabalik loob sa Panginoon. Lord, patawarin mo ako, nagkasala na naman ako. Lord, napakahina ako, palakasin mo ako, Panginoon. Panginoon, sinabi mo, victory na ako sa kasalanan. Kapatid, totoo, tagumpay na tayo sa kasalanan. Pinagtagumpay na tayo ng ating Panginoon, kaya't mayroon na tayong kapangyarihang tanggihan ang kasalanan. Ang dyablo pa nga, resist the devil, ang sabi ng Panginoon. Tanggihan ninyo. Kapag nariyan si Satanas, alalahanin natin, tayo'y mga taong mananagumpay laban kay Satanas at sa kanyang mga gawa. Kapag nandyan na si Satanas, tinutokso tayo sa ating mga pagkaasa. Tinutokso tayo para tayo magkasala, para maging madumi ulit tayo sa harapan ng Panginoon. Resist the devil! May kapangyarihan ba tayo? May kapangyarihan ba ang mananampalataya laban sa kampo ni Satanas? May kapangyarihan. Lahat ng kapangyarihan ibinigay ng Panginoon para mapagtagumpayan natin ang kasalanan. Kapatid, malaya na tayo sa pagkakasala. Pinatawad na tayo ng ating Panginoon. Sabi ko nga, ang dugo ni Jesus ang nagbigay ng tagumpay sa ating mga kasalanan at nagbigay sa atin ng lakas, kapangyarihan sa panahon ng pagsubok at paghihirap. At ang katibayan na tayo, mga kapatid, ay pinagtagumpay na sa dyablo at sa kasalanan. Ano? Ano ang patunay? Mga kapatid, tayo ngayon ay malaya nang nakalalapit sa trono ng mahabaging Diyos. Di ba yan ang patunay? Na tayo ay pinagtagumpay na ng ating Panginoon, malaya na tayong nakalalapit sa trono ng mahabaging Diyos. Nang panahon ni Moises, minsan 1 taon lamang papasok o makapapasok ang saserdote sa dakong kabanal-banalan at dapat niyang siguraduhin na siya ay haharap sa Diyos na malinis ayon sa ibinilin para sa paghandog. Ngunit ngayon, mga kapatid, dahil sa kamatayan, dahil sa dugo ng ating Panginoong Hesus, malaya na tayo, araw-araw, makalalapit na tayo sa trono ng mahabaging Diyos. Yan ang patunay at kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Malaya na tayong nakalalapit ngayon sa trono ng mahabaging Diyos. Noon, 1 taon lamang makapapasok ang saserdote. Pero ngayon, dahil sa kamatayan ng ating Panginoon,
Kapatid, sa lahat ng pinatawad ng Panginoon, anumang oras, pumasok ka sa presensya ng Panginoon, mayroong kalayaan ang bawat isa sa atin. Kalayaang makapagpuri, sumamba, at nadarama natin ang presensya ng Panginoon. Ng panahon ni Moises, pag pinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa mga Israelita, halos itago nila sa takot ang kanilang mga muka. Bakit? Mamamatay sila. Dahil sa kabanalan ng Panginoon. Mamamatay sila. Dahil sa ang kinilang kasalanan. Tayo, malaya na tayong nakalalapit sa mahabaging trono ng ating Panginoon. Araw-araw. Kanina, malaya ba kayong nakalapit sa presensya ng Panginoon? Noon, takot ang nadarama ng tao. Pero ngayon, kapag nakita natin at nadama natin ang presensya ng Panginoon, hindi takot ang dumarating sa atin, kundi kapayapaang dulot ng presensya ng Panginoon. Kapayapaan, kagalakan sa presensya ng Panginoon. Di ba? Yun ang patunay na tayo'y malayang nakalapit sa presensya ng Panginoon. Dahil ang presensya ng Panginoon, doon sa presensya ng Panginoon, there is fullness of joy. Sino dito habang sinasamba niya ang Panginoon kanina, nadama niya yung lubusang kagalakan? Kapatid, yan ang benepisyo at yan ang kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoon. Praise God, hindi na natin kailangan pumunta dito para magdala pa ng toro. Sapat na si Jesus. Sapat na ang Panginoon. Sapat na ang dugo ng Panginoon at nilinis na tayo ng Panginoon. Sapat na ang dugo ng Panginoon para makaniig natin ang Diyos. Sapat na ang dugo ng Panginoon para tayo gumaling sa ating mga kasalanang espiritual. Kapatid, sa araw na ito, ginugunita natin ang pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Ngunit bago ang pagkabuhay, siya ay nagpakasakit sa krus. Dumaloy ang dugong luminis sa pagkakasala ng sangkatauhan. Lininis ka na, kapatid, ng dugo ng Panginoong Hesus. Pinagaling na tayo ng dugo ng ating Panginoon. Pinagtagumpay na rin tayo ng ating Panginoon laban kay Satanas. Hallelujah! Praise the Lord! At yan ang kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Kapatid, ang dugo ng ating Panginoon, ang kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoon, taglay-taglay ng mga mananampalataya. Sino dito ang mananampalataya ng Panginoon? Dumadaloy ang kapangyarihan ng dugo ng Panginoon. Tayo po'y tumayo. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! God, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, God. Hallelujah. Pwede bang awitin natin yung Because He Lives? Hallelujah. Tawagin ko yung worship team. Because He lives. Sige, malaya tayong lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. So God,
because because He lives. and because He lives, Amen, amen, hallelujah. I can face Tomorrow, because He lives, all fear is gone. And because I know He holds the future, and life is worth a living just because He lives, and because He lives. and because He lives, Amen! Hallelujah! Purihin natin ang ating Panginoon. Malaya tayong lumapit sa mahabaging trono ng ating Panginoon. Hallelujah! because He Hallelujah! Hallelujah! All fear is gone. And because I know He holds the future, and life is worth a living just because He lives, and because He lives, and because He lives. Hallelujah! Hallelujah! I can face tomorrow. Thank you, Jesus. Tunay nga, Panginoon. Hallelujah. Because He lives, all fear is gone. And because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Isan pa, for the last time, and because He lives. Because He lives, Buhay ka, Panginoon. Hallelujah. we can face tomorrow. Oh, yes, oh God. Because He lives, All fear is gone. And because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Hallelujah. Panginoon, salamat po. Salamat sa kapangyarihan ng dugo mo, Panginoon. Dugong luminis sa aming mga pagkakasala, Panginoon. Salamat po. Ngayon po, malaya kaming nakalalapit sa iyong harapan. Salamat sa paglilinis mo sa aming mga pagkakasala. Salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mga kapatid,
Kunin niyo po yung inyong mga osya, yung inyong mga tinapay. Sa oras na ito, alalahanin natin ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Sige po. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Nung gabi siya'y pagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat, pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sige po, hawakan niyo po yung inyong mga tinapay. Yan, kapatid, ay simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Sa oras na ito, damahin mo, kapatid, damahin mo kung paanong ang Panginoon kinuha ang lahat ng ating pagkaasala. Tayo dapat ang pinako, tayo dapat ang hinampas, tayo dapat ang binayubay, inilagay sa napakalaking kahihiyan. Tayo dapat, dahil tayo ang nagkasala. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, sa pag-ibig ni Kristo, kapatid, inaalala ngayon natin ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kung paano ang katawan niya nagkaluray-luray. Walang magandang nakita sa paningin. Dahil sa hampas, palo na inabot ng ating Panginoon. Ulong namamaga dahil sa hampas ng tambo. Kapatid, imagine ninyo kung ano ang itsura ng katawan ng Panginoon noong panahong yon. Kapatid, dahil yan sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Nihalay niya ang kanyang katawan. Siya ang nalagay sa malaking kahihiyan. Hallelujah. Panginoon, salamat po. Bagamat kami ang nagkasala, Panginoon, kami, Panginoon, ang dapat inilagay sa napakalaking kahihiyan, Panginoon. Kami dapat ang pinako, kami dapat ang mamatay, Panginoon. Pero lahat ng ito, Panginoon, inako mo lahat, Panginoon, dahil sa iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. O Diyos, salamat po, Panginoon, sa katawan mong nabayubay, Panginoon. Sa katawan mong hinampas, Panginoon. At dahil sa iyong mga hampas, ang aming mga karamdamay nagsigaling, Panginoon. Karamdamang pisikal, Panginoon. Karamdamang espiritual, Panginoon. Pinagaling mo na kami, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ngayon po, Panginoon, kakanin namin ang simbolo, Panginoon, ng iyong katawan. O Diyos, dalangin namin, Panginoon, sa aming pagkain na ito, Panginoon, maging karapat dapat kaming tumanggap, Panginoon, o kumain sa simbolo ng iyong katawan, Panginoon, dahil pinatawad mo na ang aming mga pagkakasala, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin. Amen. Sabay-sabay po natin kanin ang simbolo ng katawan ng Panginoon. Matapos magapunan, dumampot siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Hallelujah. Sige po, hawakan niyo po yung inyong mga kopa. Kapatid, ito po ay simbolo ng dugo ng ating Panginoon. Dugo na luminis sa ating mga pagkaasala.
hindi lamang nagtakip, kundi lubusang naglinis sa ating mga pagkakasala. Panginoon, salamat po, Panginoon, sa dugo mong umagos sa iyong katawan, Panginoon. At ang dugo mong ito, Panginoon, ang siyang luminis sa aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoon, dahil sa dugo mo, Panginoon, dahil sa kamatayan sa krus, Panginoon, ngayon, Panginoon, tinatamasa namin ang kaligtasan, Panginoon. Salamat po sa kaligtasang kaloob mo, Panginoon, sa pamamagitan ng dugo mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ngayon po, inaalala namin ang dugo, Panginoon, na umagos sa iyong mga katawan. Sa iyong katawan, Panginoon. Inaalala namin, Panginoon, ang dugong luminis sa amin, Panginoon. Inaalala namin, Panginoon, ang dugong espesyal. Hindi dugo ng tao, kundi dugo ng isang Diyos na nagkatawang tao. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat sa dugo mo, Panginoon. Ngayon, Panginoon, sa aming pag-inom, Panginoon, ng dugo na ito, Panginoon, sa simbolo ng iyong dugo, dalangin namin lahat, Panginoon, ng aming kahinaan, Panginoon, ay iyong tanggalin. Lubusang linisin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Sabay-sabay po natin inumin ang simbolo ng dugo ng ating Panginoon. Let us pray. Maraming salamat, O Diyos. We give you back all the glory, all the praises, all the thanksgiving, O God. Kung wala ka, O Diyos, wala kami sasambahin, Panginoon. Kung wala ang iyong faithfulness, O God, wala po kami pasasalamatan, Lord. At dapat lang, Lord God, ibalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat, O God. Hindi lang sa buhay na binigay mo sa amin, Panginoon, kundi sa lahat-lahat ng mga bagay na pinapadala mo sa amin, ipinapadama mo sa amin, Panginoon. Lalo na, Lord, sa iyong buhay na inialay sa amin, Panginoon. Marami pong salamat, O God. Salamat sa dugo mo na ibinuhos para sa aming kasalanan, O Diyos. Salamat sa iyong katawan na naluray-luray, Panginoon, para sa aming mapakaligtasan, O Diyos. Salamat po, Lord God. Napakabuti mong Diyos. Salamat po. Lord, patuloy, Panginoon, alalahanin namin ang mga bagay na ginagawa mo sa amin, Panginoon. Alalahanin po namin ang kabutihan na ibinibigay mo sa amin. Alalahanin namin ang mga pangako mo, O God, na patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan at pag-asa, O Diyos. Salamat po, Lord. Salamat po sa success ng gawain, Panginoon. Salamat sa iyong banal na Espiritu Santo, Panginoon. Salamat sa patnubay mo, O God. Salamat po ng marami, Panginoon, sa lahat ng kapatiran, Panginoon, na nagbigay sa amin ng inspirasyon din, Panginoon. Salamat po, O God. Binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat, at kalawalhatian. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Taas po natin ating mga kamay sa inyo na nananabik sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Tanggapin niyo ang biyaya, pag-ibig, habag ng Diyos sa masalangit, ang pagliligtas, pagpapagaling ng Diyos Anak, pakikipisan at kaaliwan, kapuspusan ng Diyos Espiritu Santo, ngayon at magpakailanman. Amen.